So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 31, 2025 and this is the last day of this year. So, I would like to greet you a happy or an advance happy new year everyone. So, today our topic is all about paano harapin ang susunod na taon. So, our concepts all about recommitment to God. So, yung muling paglalaan ng sarili natin sa Diyos ay hindi tungkol sa pag-reset ng buhay natin, kundi sa pag-aayos muli ng puso ayon sa tipan na mayroon na tayo sa Kanya. So, tulad ng ginawa ng Israel sa panahon ni Joshua. So, ay naalala natin yung katapatan ng Diyos, hinaharap ang mga idolo na unti-unting pumapalit sa Kanya at muling pinipili kung sino ang ating lilingkuran. So, kapag tayo bumabalik sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi, siya ay tapat na magpanumbalik ng ating direksyon, lakas at pananampalataya para sa hinaharap. So, our Bible readings for today is all about Joshua chapter 24 verse 24 and 25, ASND version. At sinabi ng bayan kay Joshua, ang Panginoon naming Diyos ang aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ang aming susundin. Kaya nakipagtipan si Joshua sa bayan ng araw na iyon at naglagay ng tuntunin at kautusan para sa kanila sa Sequem. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the people witness God's faithfulness. So, nakita po ng bayan kung paano sila iniligtas at iningatan ng Diyos sa maraming pagkakataon. So, hindi lang ito kwento ng nakaraan, kundi personal nilang karanasan ang katapatan ng Diyos. So, ang pag-alala sa kanyang ginawa ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na magtiwala muli. Second is the people are burdened by idolatry. So, may mga bagay sa kanilang buhay na unti-unting pumapalit sa Diyos. So, ang mga ito ang naging pabigat at dahilan ng pagkakahati ng puso nila. So, kaya't kinakailangan nilang harapin ito ng tapat bago sila makapagpatuloy. And last is the people renew their covenant with God. So, sadyang pinili po ng Diyos na muling sundin at paglingkuran ng Diyos dahil hindi ito emosyon lang, kundi isang malinaw na desisyon at pangako na ang pag-renew ng tipan ay tanda ng seryosong pagsunod. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is remember God's faithfulness. So, syempre, balikan natin yung mga panahon na tinutulungan tayo ng Diyos sa hirap at pagsubok. So, ito yung magpapaalala na siya pa rin ang Diyos na kasama natin ngayon. Dahil ang pagpapasalamat ay nagpapalakas ng pananampalataya. Second is release unnecessary burdens. So, kilalanin ang mga bagay o gawain na kumukuha ng lugar ng Diyos sa puso natin. So, hindi lahat ng mabigat ay kailangan nating dalhin sa susunod na taon. So, ipagkatiwala natin ang mga ito sa Diyos at hayaan siyang magpagaan ng ating buhay. And lastly is renew your commitments to God. So, muling ipahayag na ang Diyos ang ating paglilingkuran sa darating na taon. So, gumawa tayo ng practical na hakbang sa pagsunod tulad ng mga seryosong panalangin at pagbasa ng Biblia. Dahil ang maliit na hakbang na may katapatan ay may malaking bunga. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what are the things you need to remember, release, and renew today. So, for me, sa pagharap natin sa susunod na taon, is mahalagang tanungin natin sarili natin kung ano nga ba yung mga katapatan ng Diyos na kailangan nating alalahanin. Ano ba yung mga pabigat ang dapat nating bitawan at ano yung mga pangako ang kailangan nating panibagong pagtibayin. So, yung pag-alala kasi ay nagbubunga po ng pasasalamat, ang pagbitaw naman ay nagdudulot ng kalayaan at ang pag-renew ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa atin. So, kapag ginawa natin ito ng tapat at mas haharapin natin ang bagong taon na may kapayapaan at matibay na pananampalataya. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po sa iyong walang sawang katapatan sa aming buhay. Lord God, tulungan po kaming alalahanin ng iyong mga ginawa, bitawan ang mga bagay na hindi mo po kalooban at muling iaalay ang aming puso sa iyo. Lord God, sa pagharap po namin sa sunod na taon, ikaw nawa ang aming piliin, sundin at paglingkuran araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen.